napakahilig manurpresa ng Diyos. Sinurpresa niya si Zacarias. Sinurpresa niya si Elizabeth. Sinurpresa niya si San Jose. Sinurpresa niya si Maria. Ang buong kasulatan ay punong-puno ng kwento ng mga sorpresa ng Diyos. Kung paano niya itinatali muli yung napatid na ugnayan ng tao sa Diyos. Whenever you hear the gospel, whenever you attend the Mass, you're listening to God's surprises. Dito, nasurpresa ng Anghel Gabriel si Maria. God surprised her. The angel Gabriel surprised her about her pregnancy. At dali-dali, nagmamadali, nagkukumahog. There was a sense of urgency. Because she wanted also to surprise Elizabeth. Gusto niya na siya na nasurpresa ng sinabi ng Diyos at ginawa ng Diyos sa kanya. Gusto niyang surpresahin ng kanyang pinsan. Na ang sabi ay nagdadalang tao rin sa kanyang katandaan. So ang sabi sa gospel, she left. She went in haste. Nagmamadali. Pero nakakatuwa ang Diyos. God works in surprising ways. God does the unusual. God does the unexpected. Lagi-lagi yun. She wanted to surprise Elizabeth, pero siya yung nasurpresa. Mantakin mo yun. Pagdating niya sa bahay ni Zacarias at ni Elizabeth, hindi pa siya nakapagsasalita. Gusto niya sanang ikwento yung nangyari sa kanya at sinabi sa kanya. She wanted to confirm kung totoo yung sinabi sa kanya kay Elizabeth. Pero inunahan na siya ni Elizabeth. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin ang iyong anak na si Jesus. Alam ni Elizabeth na. Mary was most surprised. Yung taong gustong manurpresa, siya ulit yung nasurpresa. At hindi lang yun, alam din at nasurpresa yung anak ni Elizabeth na nasa sinapupunan, si Juan Bautista. Naglulundag sa tuwa. Nasurpresa siya na pagbisita, pagdalaw ni Jesus na nasa tiyan, nasa sinapupunan ni Maria. God is a God of surprises. Matagal tayong hindi nagkita-kita. Ilang taon na ba? Wala naman pong nagbago sa kulay ko. Sabi ko kanina, sa sakristan, parang medyo madilim yung altar. Makikita ba ako ng mga tao niya? Surprise! May anino. When I speak of God doing the unusual, whenever I speak of God doing the unexpected, whenever I speak of God doing and allowing you to feel His presence in many surprising ways. For 3 years na hindi tayo nagkita-kita, 2 years na hindi tayo nagkita-kita. How did God surprise you? Nung kasagsagan ng pandemic, nakakarating sa akin yung balita, pinagdarasal namin sa seminary, yung mga kapatid nating naglilingkod na binawian ng buhay. Meron tayong sakristan din na kamamatay lang. Isa sa mga masakit na sorpresa sa isang tao yaong sinusurpresa ka of the suddenness of death of your own loved one. Yung biglaan na pagpanaw ng mahal sa buhay.
of the person who gave you the best memories and now he or she remains to be a memory? Such a difficult surprise. Umuwi po ako ng Bicol. Annually, umuwi ako ng Bicol, pero sa daming nangyari, ngayon lang ako nakauwi. 2 days ago, nasa Bicol ako. Nag-aabot ng kung ano man ang maiabot, basta may maiabot na tulong. Tapos bigla bumagyo, signal number 2. Alam ko na, signal number 1 pa lang sa Bicol, napakalakas na. No? 2 pa, natakot ako na hindi makapagmisa dito, kaya sabi ko sa Diyos, ano ba namang sorpresa ito? Minsan na lang makauwi. Susurpresahin mo pa ako nito. Gusto kong magmisa sa MMJP, kaya dali-dali akong bumalik sa Manila. Surprise! Whenever there are surprises, sometimes the surprises also make you feel your own sense of insufficiency. Gusto mo ng mga sorpresa? Nakon ba na? Sino ba naman ang ayaw ng mga sorpresa? Nung mga bata pa tayo, 1960s, 1970s, 1980s, no? Mga exchange gift, gusto natin mga exchange gift, surprise. Ano ba mga good morning towel ba yun? So, tuwang-tuwa tayo, surprise! Gusto natin flat tops, nakuha natin surprise, tuwang-tuwa tayo, may flat tops, may pretzel, yun lang ang kaya natin sa exchange gifts, mga tsinelas na dragon, partan, pinakamamahal na yun. Pero tuwang-tuwa tayo. But sometimes there are surprises who really make us feel the insufficiency and the scarcity of our own resources. Yung binibigla tayo ng mga pangyayari na para bagang pinamumukha sa atin na walang-wala tayo. Nasalat na salat. Kapos na kapos. Pero susundan yun ng marami pang sorpresa. Kapag naramdam mo yun sa iyong pamilya bilang ina, bilang magulang, susundan pa agad ng Diyos ng marami pang sorpresa. That whenever you experience the limit of your own resources, it will be the beginning of a deeper faith. He will give you more surprises to realize that. Yung walang-wala ka na, yung baon na baon ka na, yung lugmok na lugmok ka na, pero susurpresahin ka muli ng Diyos. Ibabangon ka muli ng Diyos. Gagapang ka, pero ibabangon ka. Aabutin ang iyong kamay. Kapos-palad ka, pero magiging mapalad ka dahil sa kanyang pagiging bukas palad. Napakaraming sorpresa ng Diyos. Iisa-isahin mo yaon. Pagdudugtong-dugtungin mo. Those experiences in which you felt the limit of your own resources, even of your own emotional resources. The beginning of a deeper faith. Whenever we are surprised, we also feel that napaka-imposible naman. Surpresa nga, pero napaka-imposible naman. Pag binabalikan mo, tapos tinitingnan mo mga anak mo na parang mas malalaki pa sa'yo, mas matangkad pa sa'yo, parang mas magulang pa sila kaya. Parang hindi mo lubos akalain. Parang hindi mo kayang arukin na nangyari ito. Kaya whenever God gives you another difficult surprise, posible yun. It seems impossible. But the difficult circumstances are where God's glory shines the brightest. Parang napakadilim na pangyayari sa pamilya, sa buhay ninyong mag-asawa, sa buhay ninyong mag-anak, pero sa gitna ng kadiliman na yaon, nagniningning ang iyong kaluwalhatian, pag-ibig at biyaya ng Diyos. Maraming mga sorpresa. May mga sorpresa pa tayong hinaharap na halos hindi natin mabigyan ng pangalan
o maibahagi dahil sa nakakabit na sakit. But don't give up. Wag ho tayong hihinto at wag ho tayong susuko. Susurpresahin muli kayo ng Diyos. Kapag ang anak nyo lumapit sa inyo na parang sinasabi, hindi ko kaya, I want to give up, I want to, surrender, I want to give up on life, You just need to wait for God's surprises. Your parents cannot yet articulate everything that happened to them, but you just have to wait. Because God will do the unusual. God will do the unexpected. And God will make you feel His presence in many surprising ways. There is a secret though. When you are at the end of your own strength, sometimes God will surprise you more. God's grace begins when your own strength ends. Napakarami mong gustong gawin bilang magulang, bilang ama, bilang ina. Pero doon sa mga sandali na parang sinabi mo sa Diyos, I am powerless, but you are not. I am surrendering my own control. Surprise! God will give you the best surprise. His grace will begin where your own best stops. His strength begins when your own strength ends. Yaong nakaupo ka na lang, yaong natutulala ka, yaong sinasabi mo na, I cannot do this anymore. Yung sinasabi mo na, imposibleng may magawa pa ako. At that point, you're giving God the freedom to be God. The biggest surprise. God will meet you at the end of your own strength. When you declare, I don't have the resources anymore. I don't think I have the capacity and the strength to move on. God will act more. The time that you will relinquish your own control, you are giving God the very freedom to act through you and to accomplish many things through you. Mahilig, manurpresa ang Diyos. Pagkatapos nitong misa, sasabihin natin sa sarili, I need to be open to God's surprising ways.